Ang lamig, itayo na natin siya. Naku, huwag na huwag. Parang may sakit apu. Makhang totu. Pair, hindi ba dapat talangin? Anong tulong, Xiongzi? Mas mabuti pang walang pakialam. Hindi natin dapat alamin. Kuya, nakatalaga na ang swerte, ang kapayapaan. Akin, Xiongzi. halika te. Salamat, dahan-dahan ling. Dahan-dahan. Ayan, tapona diba? Naku, baka du mikina. Huwag mag-alala, malapit na tayo sa ospital. Salamat sa'yo. Salamat. Tingnan mo, sir. Nagulat ako. Wala yun, Tara. Nasa unahan, sir. Tanggalin mo na. Pare, pwede po bang padaan? Ang bilis mo ah. Sorry, nagmamadali ihatid ang matatanda. Pwede ba tayong magkausondo? Hindi mo ba naisip? Sa buong kalsada ng Linshan na ito, sino ang mga ngahas lumampas kay Lin E? Huwag kang magalit, bro. Sino ang tinatawag mong bro? Layas. Kuya, pwede bang magkausundo tayo? Nagmamadali kasi, may matatanda sa sasakyan. Ay. Siya ang tatay mo. Hindi na. Hindi. Ibinanga Montag siya. Hindi rin. Hindi rin. Hindi ka beatanga. Kuya, ay mo na lang na tanga kayo. Hai naku, tanga. Ganyan pearen siya, kahit dalhin Montag wala ring Silbian. Diretso na et ay, refine. Diretso na. Uy, bro, pwede ba medyo magalang tayo magsalita? Ikaw na walang kaya, gusto mo pa akong turuan. Ni tatay kaon gadi ikao pinapakinggan, sino ka bea? Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Oy, nagmamadali ka ba? Pag nagmamadali, maraming mali. Halika. Tanggalin mo ang gulong. Umalis ka. Ay, anong ginagawa mo? Ay, Simula na. walang ayos ng sasakyan ngayon. Tao ang iaayos. Takikabiye? Tako. Ako, si Lin A, sa buong buhay, hindi mo alam isulat ang takot. Kung ganun, may lakas ka ba ng loob makipagkompetensya sa akin? Ikaw na kilalang tao sa Linjiang Road, hindi ka siguro natatakot sa taxi driver. Gusto mo maglaro, di ba? Sige, zabi. Sasamahan kitang maglaro. Dahil ganito may gasolinahan 1 kilometro. Kung mauna ka, Lin Xiao. Hindi dadalhin yung matanda sa ospital. Sinira ko yung kotse mo. Ano, may lakas ng loob ka ba? Ang Ferrari ay nanalo sa wheelchair. Kahit nanalo, walang magandang impresyon sa akin. Sige, ipopost ko sa online ang dashcam video. Lahat sa buong syudad malalaman paano ka nalampasan walang muwang na taxi driver. Ikaw ang may gusto nito.
Yang Zirang Taxi Montag. Kahit makita tayo lights ko, mahirap yan. Ilang siya, parang may mali. Wala na yung bata. Nasaan siya? Nasaan siya? Kuya, kanina nakita ko sa rearview mirror, pumunta siya sa maliit na daan. Pakinggan mo akong mabuti. Kahit baliktarin mo ang buong Spring City, hanapin mo siya para sa akin. Sige, hanapin mo siya. Oo. Pinatha. Di ko akala na marunong ka rin pala nito. DKO Renicala. Ang kupal itong mga to. Tibayan mo ang loob, huwag magmada. Malapit na tayo sa Okay lang. Buti na lang at dumating na maaga. Wala na siyang panganib sa buhay. Sige. Azon at ikaw. Mahina lang ang boses. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Ikaw ba ang nakabangga kay tatay? Y. Ikaw ba ang nakabangga kay tatay? Makinig kay Kuya Lee tungkol sa bagay na to. Huwag mong ituloy. Bakit ka nagsasabi ng kalokohan? Ang tapang mo rin ha, nanunumbat ka pa dito. Ano ba't ang ingay? Te. Chairman, Shawang, huwag kang bastos. Kung hindi dahil sa batang ito. Hindi mo na ako makikita. Echo. Baka kilala mo na kung sino ako. Ang pangalan ko ay Xiao Zijian. Hindi ko alam. Te. Paano makikilala ng isang pobreng taxi driver ang pangalan mo? Bata. Narinig mo na ba ang Xianglong Group? Negosyo yan ng pamilya namin, mga Zhao. Hindi ko pa narinig. A kapatid. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mo? Kahit anong dilabag sa kalangitan at kabutihan, pipilitin kong gawin. Ah, Ganito na lang. Punta ka sa akin. Maging super ka. Hindi ko maipapangako ang tagumpay. Pero, kaya mo nun. Walang problema. Ito. Ito. Matagal ko nang alam ito. Sabihin mo ang numero. apat na po. Matandang lalaki. Nagmamaneho ako ng taxi. Kapag sumakay ka sa kotse, bisita kita. Ang pamasahe mo na 40 yuan lang ang mahihiling ko. Ito ay 100. Pakitago ang sukli, Hindi pwede yan. Hindi kita pwedeng pagsamantalahan. Inahanap kita sa edad na 60. Matandang lalaki. Palm. Tumeo ka muna. Anong oras ka matatapos sa trabaho? Alas na AKO. Sige. Sir, Nakita na ang kotse. Y. Kuya, Sumuzuko Nako. Anako. Winshian. Ang laki mo na ng asar ka pa. Kuya. Umuwi ka ng medyo late ngayon ah. May konting abala sa daan kanina. Saish, magmadali ka. Ooh, noted. Dahan-dahan ka lang sa... Sige.
Bro. Saan ka papunta? Papuntang East Suburbs, medyo malayo nga. Malayo PABA. Nasakyan ko na tong kotse mo dati. Pero, Hindi ikaw yung nagdadrive. sa umaga, kapatid ko nagdadrive. Ako sa gabi. Huwag kang mag-alala. Kilala ako bilang car god ng Sanjing Street. Hindi gaya ng kapatid ko na ang bagal mag-drive parang kalabaw. Talaga BA. Siya nagmamaniho. Hindi naman mabagal. Umanda Kana. Umanda Kana. Kaibigan, andito na. Ipasok Montag. Bakit? Di ba ihatid ang pasahero sa lugar? Pa. Anong ibig mong sabihin? Tara. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin nito? Tanungin mo si kuya. Sasakyan mo, hindi mo nililinis, puro alikabok ako. Linisin mo na yung kotse niya. Sige kuya. Anong ginagawa niyo? Huwag niyong galawin ang kotse ko. Hindi. Sinong nanay ang kinakausap mo, ha? Amoy bibigay mo. Amoy, kuya. Amoy, papaliguan natin siya, dali. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Anong gusto niyo gawin? Dai BA sinabi ka una say. Papaliguan ka namin ng ngipin. Narito na. Kaibigan, hindi ka kakain? Ano ginagawa mo? Nandiyan Jalidi ang kinang matakeo. Hayop ka talaga. Ang dumi ng bunganga mo. Ano? Huhugasan ko ng maayos yan. Buksan mo bibig mo, kunin ang mga gamit. Buksan ang bibig. Pakainin. Tenga. Namis emo ba ako? Sino ka? May laro pa tayong di natatapos. Kuya. Huwag kang lumapit. Huwag galawin kapatid ko sa aking kanala. Pwede naman. Ikaw ang pumalit sa kanya. Mayroon ka lang 30 minuto kung hindi pupunta. Hindi mo na makikita ang kapatid mo. Tayo. Yui na AKO para sunduin kita, mahal. Uy. Hey, bakit ikaw na naman? Hindi pa tapos? Wala namang saysay ang maghintay lang. Pangalawa. Patugtugin ang musika.
Parang may mali. Bakit mali ang beat? Kuya datang. Mali na ang beat ngayon. Huwag kayong gumalaw. Oui. Huwag gumalaw. Hindi ba mga mayayaman ang tatangan nyo? Kuya, Tayo. Huwag magalit, mag-usap maayos. Pwede naman pag-usapan. pakibaba ang kapatid ko. Si. Bitawan. Walang gumalaw. Bigyan mo ako ng susi ng kotse. Si. Windshield, sumakay ka na. Walang gumalaw. Hindi nyo ba narinig? Huwag gumalaw. Kuya. Os kalang bielin. Mga walang kwenta. Halongkatin ng lupa. Hanapin nyo ang dalawang yan. Sige, kuya. Kuya, Sigurado ka pwede natin iwan ang kotse doon. Walang problema. Kuya. Anong gagawin natin ngayon? Iwanan muna natin yung kotse. Alis na tayo. Pinatha. Nagkita na naman tayo. Tio Ken. Ang dami namang pagkakataon. Ang lahat ng pagkakataon ay matagal nang nakaplano. Patty BA naman yung huli? Sige. Xiangzi, matagal ko nang alam ang tungkol sa'yo. Hindi kayo lang alam. I say ka lang bang figura? Kaya sa araw na iyon, sinubukan ko muna ang karakter mo. At ngayon, muli mong ipinakita sa akin ang iyong katapangan. Mabuti. Tio, ano ito? Sige, sasabihin ko na lang ng diretso. Tumatanda na ako. Sa mga negosyo, di ko maasahan ang anak kong ito. Kaya, sana samali ka sa Xiang Long Group. Bilang ka ng kamay ko. Ah. Salamat sa tiwala, Uncle Jen. Talaga bang kontento ka? Na ganito lang habang buhay, ni hindi mo magawang protektahan ang sarili mong pamilya. Ang kahirapan ay di kahihiyan. Ang pagpapakumbaba, ang tunay na kalakasan ng lalaki. Kate Nayon, isa ka lang munting ista. Pero kung tumalon ka sa Dragon Gate na ito, maari ka ring maging dragon. At ang Dragon Gate na ito, nandito mismo. Nayan, depende sa'yo kung tatalon ka o hindi. Ama. Milanayon, ako na ang magiging anak mo. Ako ang mag-aalaga at maghahatid sa iyo sa huling hantungan. Sige, simula na yan. Lahat ng resources ng Changlong Group, pwede mong gamitin. Sabi mo, ano ang plano mo? Duguan kapalit ng dugo. Bawiin ang ngipin ng ngipin. Yung dalawang tao. Natagpuan na ba? Parang naglaho na lang yung dalawang yon. Patuloy lang sa paghana. Sige, Ay, pasensya na sir. Hindi ko sinasadya. walang problema, mahal. Ako na bahala. Sir, hindi sinasadya. Sa susunod na buhay mo, mag-ingat ka na lang ng konti. Dalhin siya. Pasensya, batang Panginoon, patawarin mo ako. tayo na. Walang problema. Batang Panginoon, batang Panginoon. Ali Carin. Oh! Sunod na mga puti.
Ay, Waiter. Hindi rin ito ang gusto ko. Sabi ng boss namin, espesyal daw itong ginawa para sa iyo. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, ito raw ay isang masarap na lasa na ngayon mo lang natikman. Ito ay pa sa pagkonsumo ng tao. huwag istorbohin. Sino ka? Nasaan ako? Ksin er. Hindi mo inasikaso ng maayos ang mga bisita natin. Sino ka? Kilala mo ba kung sino ako? Kilala mo ba kung sino ang tatay ko? Maglakas loob na kidnapin ako. Walang makakaisip ng magandang resulta. Lahat sila ay mamamatay. Ang ugali ng bisita. Medyo malaki ito. Palamigin mo siya. Ang mga bagay na inayos ng Ginoo. Tiyak na gagawin iyon ni Sinner. Hindi ka naman mabahong babae. Hindi matapang ka ba? Nako eh. Malupit na laro ha. Kung kaya mo pumatay. Alika. Hindi ako mamamatay ngayon. Paglabas ko, tandaan mo yan. Ang dumi ng bunganga mo. Linisin mo yan. Kuya. Ate. Gusto nyo ba ng pera? Madali lang yan. Sabihin niyo kung magkano. Baki ikaw? Si Lynn. Mahilig kang maglaro. Ano? Maglaro ka ng game sa akin. Kapag nanalo ka, papalayan kita. Kung matalo ka. Sheener. Itong dokumento. Lahat ng mga kalokohan mo noon. Mga kalokohan mong ginawa noon. Bukas, unang-una sa balita. Paano mo nakuha yan? Lahat ng pagkain ngayon. Kanin kapatid kayo. Tuwing magkakain ako. Ubos lahat ng kapatid ko. Kung medyo late ako dumating, baka di na makakain ang kapatid ko. Kuya ka o. Nandito, AKO, para makinig sa mga salita mo. Sir Lin, tingnan mo doon. Ngayong gabi, gawin mo na lang na ahas na madami kumakain. Lin Xiao, kainin mo lahat ng ito ngayon, pwede ka nang umalis. Kuya. Kumain. Lin Xiao, huwag maaksaya, ha? Kuya. Hindi ko akalain itong bata. Ang Tekor Montag. Masaya ka, BA. Mas masaya ang susunod. Tara. Sino yan? Sino gumalaw ng kots ko? Ako si Xmazi, 36, nakatira SA 138, Linjiang Road. Hello! Ito ba ang ospital sa Linjiang Road? Sa ilalim ng Linjiang Road, may nasaktan na malubha. Pakipadala ng ambulansya. Salamat. Kung gagalaw ka sasabihin ko sa'yo, huwag mong sabihin na na-record mo ito, lahat ay nasa CCTV, yan sinasabi ko sa'yo. Sa mga kinaukulan siguro, amin na AKO. Ikaw ang pumili. Dapat mong harapin ang resulta.
Tandon mo yan. Sa susunod na makita-kita, apaluin kita ulit. Kinabukasan, Sigeli, nandito na. Oo. Ihatid ang kontrata sa itaas. Mabilis lang, atras mo. Siege. OG, Lee. Ano, baka gusto mong bumaba saglit? Baba ka na saglit. Tama, para siyang siraulo. Pero tingnan mo ito ay galing sa kanilang ospital. Napaka-authoritative nito. Katulad niyang may sakit sa pag-isip, makalabas lang ilang araw matapos mang-agaw. Hey, si Boss Lee nandito di ba? Siege. Kontrata, ipapadala ko na. Magbabak up lang ako. Siege. Hey Boss Lee. Pwede ka bang bumaba muna? Bumaba ka nga muna. Sir, magsasara na kami. Nasaan ang banyo? Yung taong baliw sumusunod sa akin. Kung hindi siya baliw, ako ang mababaliw. Walang paan, tulungan mo akong mag-isip. Bakingeyong Kelang Pimenta? Nakalimutan mo na ba ako? Di ba nga busi ako nitong mga nakaraan? Anong nakalimutan? Hindi kita makakalimutan. Hindi ikaw yan, par. Hindi ka ba titigil? Paa kang multo na ayaw akong iwan. Sinusubukan mo akong patay. Hindi dumat. Pupunta rito. Patian MOAK. AKO, wala akong oras para makipag-ayos sa'yo. Magkakaroon ng isang tao. Ginawa para sa akin. Zenozia? Hindi ko alam. Walang hiya kanabea lin ao. Mamaya hapasok tayo. Alam mo na dapat kung ano ang sasabihin at hindi. Alam na, di ba? Alam ka o. Sa mga ginawa mo sa kapatid ko, kailangan ko pa bang sabihin? Hindi na, kuya. Pagkatapos pumasok, gumawa ng magagandang lumabas ka at maging mabuting tao. Pimonta. Xiangzi, ito ba ang resultang kailangan mo? Ninong, mula ngayon, ang buhay ni Xiangzi ay iyon na. Ninong. Naku parang. Napaka-formal mo pa rin. Hindi ko alam. Akalain pa ng iba na noong bata ako. May nagawa akong mali. Sheener. Labas na. Kayong dalawa. Nagita na. Sheener. Anak kayo siya. Hanggang ngayon di pa ikinasal. Naku.
Yung tipo ng lalaki na gusto niya. Talagang kakaunti. Mula na yan. Siya na ang magiging asawa mo. Ikaw naman. Huwag mo na akong tawaging ninong. Tawagin mo na lang akong tatay. Take it. Hindi sapat si Sinner para sa iyo. Gagawin ko ang anumang sabihin ng tatay ko. Mabuti. Mas madali mong pinangangasiwaan ang negosyo ng Xianglong Group. Kung hindi dahil sa gabay ng aking ama, nagmamaneho rin ako ng taxi. Sinasabi ng mga tao na nagiging dragon ka kapag nakakasalubong ng paborableng hangin at ulap. Ngunit kailangan para makasalubong ng mga naturang hangin at ulap ay dragon ka na. Kaarawan ng nanay ko ngayon. Piwid mo, BA, Siong. Kaya ano ang gagawin mo? Bigyan mo siya ng sorpresa. Sige, ako muna. Sige. Kuyaxiang. Ang dami ng pamilya niya, bakit kailangan maghintay? Gusto kasi ito ng nanay ko, ilang dekada na. Baka bilhin pa sa kanya. Bill and Maha. Ano na makakain ng iba? Tama DBA? Ito ang tawag na patakaran. Oh, Hello pa, sir. Mag-book ng isang private Pasensya na po, sir. Lahat ng private rooms ay puno na. Pwede po kayong maghintay? Hindi mo ba ako kilala? Ngayon alam mo na kung sino ako, di ba? Boss Lee. Bago lang siya, di niya alam. Ang tindahan ng tropa ko. Kailangan ko pa bang maghintay sa pila? Boss, today puno ang mga private rooms. O kung hindi, bibigyan kita ng pwesto sa hall. Tingnan mo nga sila, parang mga mag-hall lang ba kumain? Siya ba? Siya ba? O ako ba? Ang daming tao, paalisin ang isang mesa, hindi ba tapos na? Pero, Umalis ka na lang. O kaya sila ang umalis? Ikaw ang magdesisyon. Ang ganda ng suot mo ngayon, ma. Huwag kang mag-alala ma, paating na si kuya. Siege. Dito na sa kwartong ito, ikaw ay umalis ka. Ay sorry. Hintayin pa namin ang iba. Naghihintay. ABA. Hindi ba ako tao? Eh hindi. Birthday ng nanay ko ngayon, pwede ba dito muna kayo? Handaan ng kaarawan ng ang saya ng suot mo. Pasensya na. Wala akong dala na regalo sa kaarawan mo, ano? Kaya ganito, bilhan na lang kita ng damit panglibing, ha? Ano ang sinasabi mo? umupoka. Bilisan ang sasakyan, huwag patagalin si nanay. Sige, Kuya Xiang. Tatlong segundo, lumayas ka dito. Di ka gagalaw? Ang kainan na to, ako ang taya. Sapat na ba? Sapat na ba? Huwag mong akalain na porke may pera ka, pwede ka nang maghari-harian. May pera ka nga, pwede ka maghari-harian. Ano ba talaga ang plano mo? Tumahimik ka. Hayop ka. Matanda ka, gusto mo bang magdiwang ng huling kaarawan? Huwag mong takutin si mama, ako ang haapin.
Ako ang haapin mo? Sige, ako ang harapin mo. Shanzi, sinaktan nila asay mama. Ano ang sabi mo? Huwag kang mag-alala. Malapit na ako. Paksinin mo na. Hindi pa buo buhok mo. Tinutularan mo pa ang iba magalit. Ipinagdiriwang nyo ang kaarawan ng mama mo. Paano kaya? Kung magbigay ako ng malaking regalo? Hintayin kita sa baba, akyat magis. Opo, Boss Yang. Ano kayang ibibigay ko? Mukhang kulang ka ng tatay. Paano kaya? Ako na lang ang tatay mo? Mabait na anak. Luhod ka. Humingi ka ng tawad kay tatay at patatawarin kita. Sasampalin kita. Tumidyo ka. Sino mangangahas na saktan ang nanay ko? Nene, pasensya na po sa pagdating ko. Okay lang ako. Kuya, Hindi ko naprotektahan si nanay at si Ed. Ayos lang. Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-touch naman. Bakit? Nagpapapansin ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Lin Lee. Kahit saan, ako'y isang Panginoon. Ngayon, gagawin kitang ganap. Wasakin kayo ito. Oy, Sarili nating pabrika, masama kung sirain. Gusto mo akong wasakin, ha? Lipatan tayo ng lugar. Sasma, AKO-SEO. Mahuli mo BAAKO? kuya, sasama ako sa'yo. Hindi na kailangan. Dalhin mo. Ipatong mo ang piring sa kanya. Sabi ko na, baka hindi mo kayanin kapag ako'y sinama mo. Tingnan mo kung kaya ko. boss, may mga sasakyan na sumusunod sa likod natin. Sinasabi ko sa'yo, kahit kalokohan ang gawin mo, ngayon, ipakikita ko sa'yo. Sino talaga dito? Ang bida. Ha? Kabisa ko itong lugar na ito. Line, hindi kayang kontrolin ang kuya. Ako na ang bahala. Mas marami tao, DBA? Ibigay mo yan sa akin. Mas marami tao, DBA? Mas marami tao, DBA? Hawakan mo. Mr. Lin, papapasukin MOBA sila, apasok sila mag-isa. Kuya Xiang. Kuya Xiang. Walang masyadong salita. Umakya. Line, hindi kaya ang kapatid mo. Ako ang bahala sa kanya. Dami kayo, DBA? Sa akin. Dami kayo, DBA?
Dami kayo, DBA? Hawakan mo. Lin Xiao, ikaw ba ang nag-imbita sa kanila? O papasukin ko na lang sila? Xiang bro. Xiang bro. Wala nang sat-sat. Go. Chen bro. Umuzo Kaosamakarin. Wen Qian, huwag kang gagalaw. Kuya. Mag, sorry kay Xiangge. Siyanggo. Siyanggo. Sorry na, Siyanggo. Ano ang mali mo? Siyanggo. Hindi kita nakilala agad. Napalampas ko si Siyangge. Hanging nayon di mo, alam mali mo. Ano? May kasabihan tayo. Mahalaga ang nakatatanda. Kahit hindi mo nakilala ang nanay ko ngayon. Kung isang ordinaryong tao, ano ang dapat mong gawin? Mukhang ikaw rin ay walang utang na loob sa magulang mo. Kuya Xiang. Ang kapatid ko, kahit anong sabi, Napakamasunurin niya naman. Talaga ba? Gusto kong subukan yan. Telepono. Matanda na at ayaw mamatay. Bakit ka tumatawag? Humihingi ka na naman ng pera? Ipon namin, kinuha mo para sa kasinungalingan mo. Mula ngayon, isipin mong wala kang ama. Lahat ng kinikita ko bawat buwan, binigay ko sa'yo. Ara yan sa paggalang mo sa magulang mo. Ito ba ang ginawa mo sa kanila? O Ziege. Ibalik montak sa akin. Ibalik mo lahat ng binigay ko sa iyo. Kotse, Kuyak Xiang. Indi na siya Kuyakao. Baala Kana. Kuyak Xiang, Nakamaliako, Kuyak Xiang. anako. MGA kapatid pa rin tayo. Pero kailangan kitang turuan ngayon. Dahil hindi ka mabuting tao o mabuting anak. Ngayon ako ang tatay mo. Kailangan kita ang turuan. Ituturo paano tratuhin magulang at nakatatanda. Ano ang tamang asal? Dawan siya. Kuya Xiang, Kuya Xiang. Itong tatay ngayon. Tatanggapin mo ba? Aminino hindi. Oh, amen. Aminin ko, Sige MGA kapatid. Magsilbing saksi. Ngayon magtuturo ako ng unang leksyon. Mag-alay ng sa at maghugas ng paa sa magulang. Hindi mahirap ang leksyong ito. hindi mahirap, hindi mahirap. Saijish, simulan natin sa pagbibigay ng sa. Kuya, uminom ka ng tsa. Anong tawag mo sa akin? Itay, uminom ka ng tsa. Mas malakas. Itay, uminom ka ng tsa. Ang paghawak ng tasa ng dalawang kamay ay tanda ng respeto. Ikaw ba't isang kamay lang hawak? Bilang respeto ba sa nakatatanda? Baka naman may bakal sa likod mo. Mas mababa pa. Mas mababa pa. Magandang sa to.
Sayang lang, medyo malami. Pag nagbigay ka ng sa tunay mong ama, mainit ang tubig. Kuya, hindi, tatay. Tama na ang payo mo, tatay. Sige, tuloy na sa susunod. Ninong, naghuhugas ka ng pa. Malamig ba ang tubig? Malamig. Kung malamig na sa'yo, ilalo na kay tatay. Sige, papaltan ko na agad. Ninong, hugasan mo mga paa. Sige, maganda ang isang ito. Kahit wala sa mga paa ko ang puso mo. Pero kailangan mo akong hugasan ng mabuti. Kurba, are, ang sakong ko. Comfortable. Sige, magaling ang ipinakita mo. Ipasuot mo ng sapatos ang tatay mo. Ang linis ng paa mo, Umaga magbigay ng gabi maghugas ng paa. Araw-araw gawin ito para sa mga magulang. Alam mo, Natandaan ko na. tuwing may makakatagpong mas matanda sa iyo, igalang mo siya palagi. Magulang ng iba ay magulang din. Alam mo, Ito ay kilala. magsasagawa ng spot check ang kapatid ko. Si kapatid na siya. Sige, magagabi na. Dito nagtatapos ang ating relasyong mag-ama. Mabuti. Bake it. Canon. Sabi ko babalian ko yung basta na mo. Oy, Lin Xiao, tinuruan kayo na siya para sa ang natitira, ikaw na bahala. Ako? Paano ko gagawin yun? Walang ibibigay kahit 5. Hayaan mo siyang harapin yung mundo. Pagkalipas ng ilang buwan, kung di siya napahamak, kuya mo pa rin siya. Tara, MGA Capita. Kuya. Ngayon. Napahiya ko na naman kayo. Hey Neko, sa magkapatid, walang kahihiyan. Kuya. Darating ang araw. Ipagmamalaki mo ako. Sige Tara. Ang ginagawa mo. Huwag mong isipin na hindi ko alam. Ngayon ay nabigo ako. Pero sa susunod, hindi ko sigurado. Sa mga laban-laban, ang nasasaktan ay ang mga resources ng pamilya Zhao. Tate. Alam mong ang Xianglong Group ay nasa ilalim ng pangalan ng pamilya Zhao. Tandon. Anong ugali ang gamit mo? Kanino ka nakikipag-usap? Alam mo pa na ang Xianglong Group ay si Zhao. Nalala mo pa ba? Nang bumalik ka galing abroad. Paano kita kinausap? Ibibigay ko sa'yo ang malinis na Xianglong Group. Ipasay sa sayo. Pia. Ibig mong sabihin, Yung mga bagay na mahirap linisin. May kailangan talagang magdala, di ba? Ako ba ang magdadala? O ikaw ang magdadala? Pia. pero yung nagmamaneho ng taxi ay di rin naman mabuti. Hindi siya mabuti. Ano ngayon ang tungkol kay itay mo? Ayan ang mabuting tao. Huwag kang mag-alala. Matagal ko nang inilagay. Isang tao sa tabi niya. Pakiusap, makita ko si Chiang. Makita ko si Xiang.
May appointment PA. Walang appointment. Walang makikipagkita. Pasik. Bakit nandito kayo? Xiang Ge. Hindi ko dapat tinakikialaman ito. Pero si Qian Ge kamak. Sobrang sumusobra na siya. Pumunta siya sa kumpanya ko. Hayaan mo akong magsalita. Siyangga, Wenqian. Hindi niya ako nire-respeto. Pumunta siya sa lugar ko. Idiniin niya ako sa lupa. Ginawa akong parang kabayo. Kapag hindi gusto, sisiraan kanya todo katulad ng pamilya namin. Medyo may kapangyarihan. Pero nagigipit na kami. Paano pa kaya yung iba? Mas lalong mahirap mabuhay. Hindi naman yata tama ito. Meron bang ganitong klase ng bagay? Nagmamakaawa kay Chong. Bigyan mo kami ng pagkakataon mabuhay. Pakisuyo, Siyong. Tulungan mo kami sa problema namin. Mr. Wen dito po? Mr. Wen. Sa tingin niyo ba okay ang lugar na ito? Okay, BA. Ito na ang tama. Ah. Maganga NG Conti. Mr. Wen, ba't di ka nagpaalam na parating ka? Walang problema. Ganito lang. Ang negosyo ng pamilya nyo. Gusto ng grupo namin. Ange Prezio. Nayo Kaona. Pirmahan nyo na lang. Ito. Paano yan? May problema ka ba? Kung hindi ka sang-ayon, ayos lang. Araw-araw na akong pupunta rito para uminom. Sa inaharap. Abala na talaga kayo ng kapatid mo. Ginong Wenqian. Dahil may kaunting pinagsamahan kami ni Chiang. Huwag gamitin ang kapatid ko laban. Hoy, 3 araw. 3 araw na lang. Ang paglipat ng kontrata, makarating sa'yo. Sige. Alis na. May ganitong nangyayari. Kuya Chien, wala na namang nagbayad ng management fee ang ilan ngayong buwan. Kailangan ko pa bang ipaalam sa'yo ang ganitong kaliit na bagay? Kung hindi mabayaran ang management fee, palabasin mo na lang. Halika, kuya. Kalit na bagay, kailangan bang sabihin kay kuya? Sabihin mo lang sa akin, tapos na, di ba? Tanyan mo. Sa susunod matuto ka kay Tiger. Saan ba ang pinapakain kong pera sa inyo? Huwag kang magalit, kuya. Halika. Kuya, Dumating ka na. Halika, mag-inuman tayo. Wenqian, Narinig ka. medyo malalaki ang mga galaw mo kamakailan. Kuya. Sino namang nagsabi niyan? Uputulin ko ang dila niya. Kuya, wala akong ibang ibig sabihin sa pagpunta ngayon. Gusto ko sabihin, huwag masyadong sobra sa ginagawa. Ganon, BA. Magkakaroon ng karmang gantiyan. kuya siyang, intindihin mo ang kuya ko. Itong mga tao sa ilalim, kailangan mo ng matinding paraan. Talagang hindi sila sumusunod. Tumahimik. May kaapatan ka bang magsalita dito? Kuya, Kapatid KO siya. Kapag pinalo mo ang aso, tingnan mo muna ang may-ari. kapatid mo siya. AKO, ano ba ako sa Ipsilon? Kuya. Dahil binigay mo sa akin ang negosyo. Paano ito gawin ay nasa akin. Wenqian, ayokong tahakin mo ang dati mong landas. Anong landa NGA? Babalik ka ba sa pagmamaneho ng taxi? Kahit sino na lang pwedeng apihin ako. Kuya. Nazabi Kaona. Gusto ko maging proud ka sa akin.
Alam mo bang ganito mo sinisira ang sarili mo? Paano pa ba sisirain, kuya? Alam mo bang paano nila kami tawagin? Sa harap, tinatawag akong Kuya Kian. Sa likod-balikod, tinatawag akong mabahong taxi driver. Hindi mo ba gagamitin ang matinding pamamaraan? Susunod ba sila? Ah, Winshian, ingat kanale. Xiangge, Iniimbitahan ka ni Uncle Jen. Xiangzi, O sige, narinig ko tungkol sa kapatid mo. Naagawan ng puwesto sa ilalim. mga kabataan talaga. Kung di dumanas na matinding pagsubok, hindi matututo. Una, huwag na natin pag-usapan siya. Sa darating na mga araw, may isang napakahalagang bagay na ipagkakatiwala ko sa iyo. Ang ating Xianglong Group. Maliban sa punong tanggapan, meron pang 4 na tagapamahala. Sina pangalawa? Pangatlo, Fujitora. Ang tagapamahala sa Timog. Si Lao Kui ay patay na. Kaya sa tingin ko sa natitirang 3 tao. May traitor. Narinig kayo. Sila SAIO ay may koneksyon. Naku, ang bagay na ito ay plano kayo. Ipaubaya kay Zhao Ang. Pero kasi, sa pagharap sa 3 veterano, hindi ako panatag. Kaya na. Gusto kong makipagtulungan ka sa kanya. Maglaro kayo ng isang eksena. Tag natapos na to. Kayo. Dapat magretiro na rin. Ang mundong ito. Sa huli, kayong mga bata pa rin ang boss dito. Ah, Lumabas ka na. Si Xiangzi, yung relasyon sa 3 tao. Nazuri Mo Nabie. Huwag mag-alala, ama, lahat ay ayon sa iyong plano. Pagkatapos kong matapos kay Xiangzi, ibabalik ko sa iyo ang Kalayan. si Zhao Ang. Ano ang takpo ni Uncle Jen na yon? walang kailangang magmadali. Pag kumpleto na ang tao, malalaman mo na. naku. Itong si Panganay. Medyo mainit ang ulo ha. Kuya Xiang, hindi na nakapagtataka na tinanggihan mo kami noon. Akala ko kasi mababa ang tingin mo sa amin. Si Tito Jen ang magpapainom.
Hindi ganito ang tamang pag-inom ng alak. Sino. Kuyakwe. Ang lahat ng kargamento ng Liao Liao Group sa buong timog. E inuto ni Kuyakwe. Anong kabayaran ng isang mangkok na alak? Alam mo ba kung gaano kalaki ang nawawala kay Uncle Jen araw-araw? 10 bilyon. Ikaw ba ang magbabayad ng 10 bilyon? O ikaw at siya magkasama? O kayong lahat magkasama, ha? Inom tayo, Uncle Yen. Masaya ako. Pero para sa ugali mo, hindi ako masaya. Hindi naman ganyan kalala. Iwan mo ba talaga ako dito? Kait makali kayo. Makikita nyo pa ba ange buka dahil kinklogen. Sige na. Sabihin mo, ha, anoing maroon? Tungkol sa galaw ni Lao Kui. Kayo lang apat ang nakakaalam. Sa susunod na oras, pagkain-uusapan. 1 oras lang. Kung di natin malalaman ang traitor, walang makakaalis sa inyo. Pwedeng mag-usap habang umiinom. Sige. Para sa unang inom, anahin si Lolo Kue. Xiangzi, hindi mo ba ako narespeto? Ano ba ang sinasabi mo? Bakit mas kaunti ang alak ko kaysa kay Lausan? Ayoko nang uminom. Xiangzi, tao o multo, magpaliwanag ka, huwag kaming damay. Sige na. Ako. Hindi multo. Siya. Hindi rin multo. Multo. Hindi ba nakaupo dito? Niloloko mo ako. Per. Sabi mo ang mga kalakal mula sa'yo. Mas kaunti ng 10% kaysa kay Laokui. Nasaan ang mga kalakal? Hindi ko rin inasahan. Pagbaba ko ng barko agad akong hinarang. Ano, di ka ba nagtitiwala sa akin? Kung gusto mo. Labas muna tayo. Buksan mo ang pinto. Pasensya na, walang utos ni Boss Jin. Sabi ko buksan mo ang pinto. Opo, opo, opo. Itong kargang ito, hindi naman dito. Pangatlo. Sinabi mo sa akin noon. Pera at kapangyarihan. Hindi ka raw sakim. Pero sakim ka naman. Matagal mo nang inaasam ang negosyo sa Timog. Patay na si Uncle Kue. Sigurado akong masaya ka't natutulog ka. Pasalamatan mo ako kay Uncle Jen sa alak na ito. Palam. Fujitora. Huwag magmadali. Hindi pa ako nasisiyahan, Shoko. Malaking lugar sa timog. Sa tingin mo, kaya ko ba mag-isa? Kung walang go signal, sinong makakalabas ng supply dito?
Akala ko sa Kim. Mukhang mali ako ngayon. Ikaw pala. Ako, pera ang ikaw. Buhay ng kapatid ang hinahangad. Tama. Kinain ko ang cargo ni Fujitora, pero ang cargo na ito may kalahati sa'yo. Hiniwan mo ang bahagi mo. Gusto mong udyukin ang alitan namin. Sa lakas, hindi matatalo si Fujitora. Pero bumagsak ako. Yung parte na hawak ko. Siyempre, ikaw na ang magpapatok. Ginagawa na akong multo ni Laokoy. Sino ang susunod na Laokoy? Mahilig akong kumilos. Pero hindi ako hangal. Xiangzi, aminin Montag na. Kung hindi, Zhaoong, ang alak ni Jenshu. Sapat ba? Hindi mo nailabas ang alak ngayon. Hindi mo pa lazing eh. Tulad mo, hindi ka bagay makipag-inom dito. Xiangzi. Ang kapatid ko. Nagtratrabaho sa mga eskinita. Alam ko na ikaw ang namamahala sa negosyong yun. Pero ang kapatid ko, medyo naghihirap siya ngayon, alam mo. Pag ang tao nagutom ng sobra. Tol, kwento ko sa iyo isang kwento. May isang aso. Nakita ang isang dumi. Pagdaan ang leon. Taho siya ng 2 beses. Sa tingin engay aswanay, ang leon ay katulad niya. Buong buhay nakasandal sa pagkain ng tay. Taong kumakain ng tay na kailangan ng pahintulot ko. May karapatang magtanong sa akin. Ikaw. Mais apat na pung minutopea. Hindi ako nagmamadali. Mas mabuti pa. Tulingan kao kayo. Sino sa tingin ninyo ang multo? Isulat na lang. Sige, i-anunsyo ko ang resulta. Sige, i-anunsyo ko ang resulta. Isa kay pangalawa. Isa kay pangatlo. Fujito Shuko. Ayan na. Ang galing nyo maglaro ay. Kailangan sundin pa rin ang plano ko. Noong namatay si Laokoy, Nakita niya. noong namatay si Laokoy, Nakita niya. Tignan mon Meiji. Sino Basia.
Siya na. May kilala akong doktor. Magaling ang pagkakaayos sa mga mata. Paano kung di gumaling? Puig Palatin. Siya ba iyon? Sigurado akong siya iyon. Sige. Dalin siya. Hindi ang taong iyon araw na iyon. Baki? Sino ang makakapagpatunay? Hindi siya. Hindi niya masabi. Ako na ang magsasabi. Hindi siya. Hindi niya masabi. Ako na ang magsasabi. Sino nang gumawa? Sino nang gumawa? Kuyaksiang. Lahat nakatakip muka, hindi kita mga mukha. Kuya, Kakadiskubre ko nito sa sulok kanina. Pangyayari kagabi alas 10:30 sa lugar natin, kaya imposible na siya. Hindi ko inintindi kung tao, ginulo niya ang negosyo. Kailangan niyang magbayad. Ginulo niya ang negosyo ko. Kailangan niyang magbayad. bayad. Si Lao San. Ang dami na nating taon na magkaibigan. Ibinahagi ba ni Xiangzi sa'yo ang mga resources? Hindi AKO magugutom. Kung hindi mo man ako bigyan ng Sijna. Ang mga personal na away. Labas na lang NG Pinto Pago Zapa. Tengu. Huling beses na kitang tatanungin. Ikaw ba? Sige. Tulwalang sa paginom. Teka, Peng. Ano bang ginawa mo kagabi? Ospital. Sino ang makakapagpatunay niyan? Tingnan Montag nga ito. Itong mga sugat ko. Lahat ito para kay Uncle Jen. Tanungin mo pa ang mga sugat na ito. Pwede bang patunayan mo para sa akin? Pasensya na, Peng. Ganito na lang. Huwag aksayahin ang oras lahat. Sijna. Manli. Siguradong kilala niyo siya, di ba? Sige, magsalita ka. Sino ang nandoon nung isang gabi? Ano ang sinabi nila sa iyo? Magkano? 3,000. Sinasabi ko, sumama ka. Sinasabi ko, sumama ka. Bakit mo iniisip na sasama ako sa'yo? Presyong hindi mo matatanggihan. Oh. Sabihin mo nga. Sapat ba ang buong lindyang bukas ng gabi? May matandang mamamatay. Sa panahong iyon, ang buhay na sa ilalim ng aking mga paa. Sinabi ba niya iyon? Laking yabang niya. Talagang tumpak ang alaala. Ay naku. Hindi ka naman patay gutom Ikaw ay isang swebi na multo sa ilalim ng bulaklak ng balay. Pero Miss Manli, bakit parang naalala ko na ako ang multo sa ilalim ng palda mo noong isang gabi? Ano bang pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Magandang medyas ay. Mukhang katulad ng naiwan sa bahay ko noong isang gabi. Parehong pereho. May natitirang 15 minuto, mababawi mo ba?
Kuyapong. Bakit ako maniniwala sa'yo? May nunal siya sa hita niya. Sige. Kuyaksiang. Nalinisan mo na ba yung bote ng alak para kay Kuya Pong? Fuji. Nakita mo na ba yung manggas mo? Tungkol kay Manli. Isa lang siyang babaeng kinontak ko. Kagabi. Ako ang kasama niya. Walang makakapagsinungaling sa harap ng katay ko. Ah. Halos nakalimutan ko. Inanyayahan kayo ng katay ko para uminom. Apat na bote ng magaling na alak ito. Kung hindi nyo matukoy kung sino ang salarin, hayaan natin ang langit magdesisyon. Sa apat na bote ng alak na ito, may isang bote na may lason. MGA Kébigan. Magan. Pangatlo. Sino sa tingin mo sa atin ang may sala? Sino sa tingin mo sa atin ang may sala? Kuya Jen, yung tungkol sa lumang kwe. Si Luma Kwai, a traitor. Ako ang nag-ayos. Uncle Jen, ano ito? Yang apat na yon. Nagkakonsaba sila. Balang araw, maapektuhan nila. Ang posisyon ni Zhao ang sa mundong ito. Ang salitang pagkakaibigan, ang pinaka hindi mahalaga. Sa kanila, kung may isang taong nakakaintindi, hindi tayo mauwi sa ganito, sa araw na ito. Ang ating binata, laging kailangan ng aso sa tabi. Sa mundong ito, ang pinaka hindi kulang ay ang mga aso. Sino ang halimaw? Mahalaga ba? Ngayon, kailangan natin ng isang tao. Manatili ka dito. Mga bata lang ang nag-aalala sa tama o MGA, adulto naman. Ang tinitingnan, benepisyo o hindi. Ibigay mo. Si Xiangzi. Anong ibig mong sabihin? Kung mamamatay tayo ngayon, ang mga gawin natin, sino ang gagawa? Kung may gustong maging multo, ako na lang. Ibigay ang mangkok. Yung apat na bote ng alak na dala ko. Laha yun may lesson. Simula nung pumasok sila sa mansyon. Wala na silang pagkakataong makabalik ng buhay. Pagdating ng oras, gagawa tayo ng eksena na wala nang magpapasa ng patunay. Lahat ng madidilim na gawain ng grupo ng Shuanglong noon. Matapos ang gabing ito, mawawala, hindi na makikita. Mukhang may sagot na. Xiangzhe. Hindi ko akalain na ikaw pala. Tao. Alika. Senali. May ilang minuto pa naman DBA? Sige. E di tuloy ko na lang panood ng drama.
Making ganito na. Ngayon, kami na magkakapatid. Parang maghihiwalay na talaga. E di huwag na lang tayong maging magkapatid. Pwede bang basta mo na lang sabihin? Ikaw ba si kapatid na Guevara? Noong nagtipon tayo, uminom tayong 4 ng dugo ng alak. Ngayon, malapit na itong matapos. Ang alak na ito, hindi kita pwedeng hayaang inumin lahat yan ng mag-isa. Mabuti. Bago umalis, may tanong ako. Bimoto kayo. Sino ang mga botante noon? Ako. Sarili. Zarili. Sige, Nakita mo na si kamatayan. Magapatid pa rin tayo. Sa susunod na buhay, magiging magkapatid ulit tayo. sa susunod na buhay tayo. Sa susunod na buhay. Paalam. Te. Anak, Te. anak. Patay na silang lahat. Oo. Mabuti. Ngayon, sa wakas, may abot ko na ang malinis na Dragon Group. Sa'yo, Te. Satin Jinkao. Makipagkita ka sa ilang tao. Ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kami trader. Ito. Anong nangyayari dito? Mahabang kwento yan. Xiangzi, huwag kang pumunta. Ang tarik hindi. Si Zhao Zijian ay gustong saktan ka. Hindi anak and I Zhao Zijian. Pinalaki niya ako mula bata. Ngunit para lamang sa kanyang kapakinabangan. Sa simula, ISA target kita, pero nagkamali ako. Ang babaeng tulad ko. Isa ba akong karapat dapat maging asawa mo? Wala akong pakialam sa mga nangyari noon. Alam ko lang sa darating mga araw. Ikaw magpakailanman ang aking asawa. Kuya. Wala sigurong gagawin si Uncle Jen na ganito kalupit. Pwede kang magdesisyong manatili at tulungan ako. Kung pipiliin mong manatili kay Uncle Jen, hindi rin kita sisisihin. Kuya. Kayet Ono Paman. Ikaw ang magiging kapatid ko magpakailanman. At tuloy kang maging pabigat mo. Kung gumawa siya ng aksyon sa araw ng kaganapan, kontrolin mo siya agad. Walang problema. Pa. Ginit, Talaga bang magagawa ito? ano ba ang sinabi ko sa iyo? Ang mga kasalanan, Ginawa lahat yan babalik sa kanya. Tungkol sa batang amo nyo. Alaging may sorpresa siya na binibigay sa akin. Anong ginagawa nyo? Nag-aklas ba kayo? Lahat ng maduming gawin ng pamilya Zhao ay nandiyan sa loob. Tama ang huli mo. Kami 4. Mga multo kami. Anong gagawin natin sa batang ito? Natitirang alak. Ibuhos mo sa kanya. Uiga. Sabihin na lang na nalason sa pagkain. Teka. Kunti lang alam nyo, mas maami akong alam na ebidensya. Alam Kao. Kung hindi dahil kay Zhao Ang, hindi ko malalantad ang kalokohan mo nitong taon. Grabe ang paghahanap mo. Ikaw. Pa, sarili mong kagagawan yan, huwag mo akong sisihin. Sana bago dumating mga ahensya, mas mabuti kong dalhin kanya sa ospital. Hindi na kaya ihatid ngayon.
O, tama nga pala. Sa talade mo, dapat manatili sa loob ng ilang taon pa. Tara. Papatate. Ikaw, nandito na kami. Nasaan ang boss mo? Hindi ba siya pwedeng pumunta? Una, ONGA. Nazaange Kuyakao. Inumin. Pwede uminom. Pero mula ngayon, pag-usapan lang natin ang mga magagandang bagay. Hindi na tayo babalik sa gulo. Sige. Plano ng Tianwen Group na bilhin ang lahat ng pabrika ng Xianglong at himihiling ng 40% shares sa Tianwen. May mga balita na nagpapakita. Plano nilang gawing merkado ang presyo ng produkto na makakaapekto sa kabuuang negosyo ng grupo. Xiangzi, ano sa tingin mo? Ang mga kondisyong ibinigay nila, talagang kaakit-akit. Pero kahit gaano pa katindi ang damdam, wala magbibenta ng sariling dugot laman. Bukod pa riyan, ang Tianwen Group. Medyo narinig ko na ang tungkol sa kanila. Pumipili ng sikat na industriya para sa mabilisang pagbili. Parang sana sa Manilong datos, balak nilang gamitin ito para makapag-ipo. Had profita, tatakas na. Ganito, hindi aabot ng isang taon, wala na ang negosyo. Nagdala sila ng pera at umalis. Kahit maganda ang negosyo, hindi pwede itapon ang prinsipyo ng tao. Kaya malinaw kung tinanggihan sila kahapon. Pero narinig ko, si Ma Tianfang, Pangulo ng Tianwen, hindi siya sumusunod sa mga alituntunin. May langit, may lupa, may batas. Hindi naman siguro siya. Si Xiangzi. Asawa. Asawa. Ano ang nagdala sa iyo rito? Xiangzi, sino ang nasaktan mo sa labas? Ano ang nangyari? Hindi ka bumalik kagabi. Pumunta rin ako sa kwarto ni Tsinyu. Mayroon din sa kwarto niya. Maari kayang si Ma Tianfang yon. Wenxian, Hindi siya makontak sa telepono kagabi. bilisan mo hanapin. Wag, matakot anak. Kuya. Wenxian, saan ka nagpunta? Gino Wenkian NG Tianwen Group Tama BA? Sabi NG Kuya Kao na si Matyan Nakamusta ka? Dalhin na. Tara. Alis na, mauna na kayo. Ma, Tianfang, hindi ka ba niya pinahirapan? Hindi, Kuya. Hinold nila ako magdamag lang. Nung pinakawalan nila ako, may pinapabigay pa sila sa'yo. Ano yun? Erpat, ano sa tingin mo? Ito, ang lumang tanda ng negosyo. Kita naman, tayo, ang mga butil sa sako. Sarado na ang daan natin. Sila ang may control. Tayo ang kawawa. Oy, Kuya Xiang, Nagsimulang magbenta ng malakihan ang Tianwen Group sa kita ng pangunahing negosyo.
Bumagsak na ng 8 puntos. Sige, alam kayo na. Awagin ang 4 na ministro. Siege. Anong ibig sabihin ng 4 na ministro? Inatawag kayo mag-meeting. Hindi para lang tumayo diyan. Kahit mabay si Kuya Chiang sa kumpanya. Pero, kailangan nating mag-isip para sa sarili. Ang ginagawa natin ay para kumita. Mas maganda ang alok ni Ma Chanfang. Ito ang resignation letter ka o Tama na. Umalis ka na muna. Bakit hindi ka umalis? Kuya Xiang, mula nung graduate, nagtatrabaho ako sa Qianglong Group. Dito na ang tahanan ko. Kayo ang pamilya ko. Kapag may problema ang hindi kayo iwan. Alam ko kung magkano ang pera ng kumpanya. Kuya Xiang, kung hindi kaya, Kaya. Salamat sa iyo kahit papaano. Tay, mukhang sa pagkakataong ito, mahirap lampasan. Si Xiangzi, ipagkakatiwala ko si Qianglong sa'yo. Ang desisyon mo ay ang pinakamahusay na desisyon. Huwag ka nang mag-alinlangan. Cumulos ka na. Wenxian, ikaw muna. Ihatid sila 8 sa timo. Ibabahala sa akin ang natitip. Siege Kuya. Tay, kayo na muna umalis. Daon, Inclegène. Bill, basahin mo ito para sa akin. paano ko bababasahin, Kuya? Basta maayos na pagbabasa. Kuya, magbabasa na ako. Basahin ko. Maaming hadlang sa pangunahing negosyo, nagkakanya-kanya ang mga datihan. Xiang Long Group. Baka maghintay na lang ng presyo. Kumusta na si Xiangxi ngayon? Kuya, bantay sarado siya. Inaayos na nila ang pagpunta ng matandang iyon at asawa niya sa Hainan. Natatakot na si Xiangxi. Sa tingin ko, natatakot na siya, Kuya. Tawagan siya. Gusto kong imbitahan si Xiangxi. Siya ang panganay na kapatid na lalaki. Dumating si Qiangzi mula sa Qianglong Group para makita si Boss Ma. Dumating na ang nakatatandang kapatid. Hey, Xiangge, Yo, Gino ang Ma. umupo po kayo. Sabi ko, Xiangge, hindi mukhang maganda ang kalagayan mo kamakailan. Sa loob ng isang araw lang, tumanggap ng ilang magagarang regalo. Ano magiging maganda ang itsura mo niyan? Napakabigat na regalo. Hindi ba ito galing kay Boss Ma? Kung galing sa kanya, mahihiya akong tanggapin. Nagbibiro ka, Xiangge. Kumusta si Chairman? Okay ba? Tanda, nagbakasyon. Sinabi na padalhan ka ng pagbati. Sige na, Xiangxi. Huwag na tayong paligoy-lig. Yung sinabi ko sa iyo dati, anong desisyon mo? Depende kung presyo ang ibibigay mo, Mazong. Sige. Basta, sabihin mo lang, sigurado akong hindi kita bibiguin. Na-evaluate ang iyong factory at kagamitan, mga 5 o 6 ang halaga. Dami ng pinagsamahan, bibigay ko sa iyo ng 7. Tama lang yata yan, di ba? Paano naman ang factory at lupa? Siyang, bro. Akala mo nagbebenta ako ng property, yung factory at lupa na yan. Gusto mo sa presyong to, hindi kinakabahan? Mr. Ma, hindi ako pumunta dito para pag-usapan presyo. Ang Qianglong Group ay hindi lang kayo ang tinitignan. Gino ang James, handang mag-alok ng 15. Sa mga sinasabi, naniniwala ka rin? Si Xiangzi, wala pakialam kung kanino ka magnegosyo. Pero, bago ka magdesisyon, silipin mo muna sa bintana.
Shengji, naniniwala ka ba dun sa sinasabi si James? Bukas paalasin sa ibang bansa, hindi na magtatangkang bumalik. May ipapakitain ako sa iyo. Ito ang kasunduan namin ni James sa bangko sa Switzerland. Kapag binindot ko na ito, magiging valid ang electronic na kasunduan. Pera ni James ay agad makalusot sa account. Sa kanya na lahat ng pabrika at shares. Sa oras na iyon, gagamitin ko ang pera, dadalhin ang asawa ko sa buong mundo. Anong gawin mo kay James? Wala kang pakialam. 14. Hindi na mas mataas pa yan. Siyang kaya maging magkaibigan o kaya wala sa lahat. Ikaw ang pumili. Sige. Siyang gusto ko ma-take over sa loob ng 1 linggo. Walang problema sa negosyo ng pabrika at Xianglong Group, di ba? Shengji, sandali lang. Ikaw ang unang nagtaguyod ng kondisyon. Hinahangaan kita. Pwede ba manatili ka? Magtrabaho tayo para kumita ng maraming pera. Ano sa tingin mo? Makipagnegosyo sa iyo. Baka pag-usapan ako ng iba. Ay. Pasma, alam ko na hindi mo ako gagalawin. Hindi ko rin talaga pinaniniwalaan na maglalakbay ka sa mundo. Pasma, nababayro ka. Hanggang sa muli. Hindi na kita ihahatid. Bro Xiang, kaya pang makipaglaban ng funds natin ngayon sa Tianwen. Bukod pa rito, may mga resources ka pa mula kina Dengbo at Wang. Kuya, pinagkatiwala ni Jen Uncle sa'yo ang Xianglong. Ibebenta mo pala ang Xianglong. Papaano mo ipapaliwanag kay Tito Jen? Paano mo ipapaliwanag sa mga empleyado? Ame, may gusto ka pa bang sabihin? Wala na akong masabi kundi pagkabigo. Ikaw pa biyang kiyakayo? Makhang. Hindi nyo pa rin alam kung anong clase akong tao. Akawan ayo, Iwan KOSI Uncle Jen Akayo, bigyan ako ng 1 buwan. Ipakikita ako sa inyo kung ako pa ba ang kilala niyong Xiangzi. Piao. Sumusunod sa batas ang nasa... Huwag kang mag-alala, kuya. Nagtatrabaho sila para sa pamilya. Nadagdagan na ng 20% ang sweldo nila. Bakit? Hindi pa ba sila tatagal at magtatrabaho sa atin? May dumating na sulat mula sa mga 1 buwan mula ngayon. Ima-monopolize ang channel ng pagbebenta sa North. Kapag dumating na ang tataasan natin presyo ng ngayong 60%. Punuan ang warehouse, ayusin ang data ng maganda. May nagluluto sa itaas ang produkto natin. Ihain sa merkado, napakagaling ni Xiangzi. Ano ang ginagawa niya? Tularan na lang natin siya. Kuya, tama ka sa sinabi mo. Tama. Ang kasunduan natin ay hindi magbabago. Nasa Donggan ang truck. Natapos na ang paghahatid. Magbayad agad. Si Matian Fong may capital. Kulang ng kaalaman sa ating industriya. Bibigyan kita ng 2 linggo. Agad makipag-ugnayan sa lahat ng tagapagtustos. Sa araw ng pagde-deliver, bibili ako ng material niya. Tianwen presyo double ng 30. Ang kondisyon panatilihin ang kompident direkta sa pantalan ang hatid. Sa dami ng taon ng pagtutulungan, itong pabor ay ibibigay pa rin. Alam ko na. Piao. Sa loob ng 10 araw, presyo sa merkado ng Hilagang Amerika maabot rurok. Sabihan mo ang pabrik sa loob ng 1 buwan, 24 oras tuloy-tuloy na Opo, kuya. Oo nga pala.
Kumusta ang hilaw na material? Ayos na, nasa daungan. Sige. Oy. Ano? Sige, naiintindihan. Kuya. Tumanggi ang supplier na mag-deliver sa pier. Ano? May ibang suppliers na makontak? Wala na, kuya. Mga walang kwenta. Oy, May malaking problema, ma'am. Tumawag ang pabrika. Lahat ng technical staff umalis ng sabay-sabay kagabi. ano? Ami, abisuhan ang technician na magtrabaho sa ilalim ni Martin Fang. Walang alis. Tuloy ang sweldo. Pagkatapos ng isang buwan, mag-report sa bagong kumpanya. Ang kaya ibigay ni Martin Fang. Hindi ko babawasan ni piso. Nakapirma na ng kontrata sa North America market. Imposible yan. Maliban na lang kung kaya natin gumawa ng produkto. Si Shangzi. Kuya. Tawag mula sa itaas. Hoy sir, grupo dito. Tumaas presyo sa North America. Magkano kaya ang inilaan na pondo? Alam ko. Handa na ang merkado. Pero hindi darating produkto mo. Alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Alam ko. Kung hindi natin magawa ito ngayon, hindi kailangan ang mga magiging epekto. Ikaw na lang mag-isip kung paano mo ako haharapin. Sige. Ito. 6 na buwan nakalipas, inihanda ng grupo palawakin sa bagong daan sa tabing ilog. Nagpatayo ng pabrika. Palihim ito sa loob at labas. Lanong 3 buwan bago opisyal na magamit. Winxian, bibigyan kita ng 1 buwan. Agatapos gusto kong makita kumpanyang ito. Nagsimulang mag-operate. Walang problema. Winxian, kamusta ang MGA, Order SA North America? Kuya. Mas mababa tayo ng 20% sa alok ni Machan Fang. Nakakuha na tayo ng 60 bahagdan ng mga order. Pero ang kapasidad ng produksyon natin ay nasa pinakatuktok na. Wag magalala. Ikaw na bahala. Kuya. Ang dating order mula sa North America, kinain na ni Xiangzi na 80 bahagdan. Tignan mo ang susunod. Nagtataksi lang siya. Sige. Kung ayaw niyang mabuhay, wala nang mabubuhay. Piao, Opo, kuya. sabihan, pumunta tayong lahat sa O sige, kuya. Ang bilis mo akong gustong makita. Basma, Shengdi. Ang lakas ng loob mong humarap sa simula pa lang, plano mo na akong gahasain. Tama ba? Wala talagang James. Lahat ito plano mo. Tama, di ba? Pagputol ng mga... Sige, isahan mo ang mga empleyado, gawa mo lahat yan. Mr. Ma, hindi nandito para makipagtalo. Narito ako para tulungan. Walang kita SA North America Mark. Yung mga pinuhunan mo dati, nasayang lang lahat yan. Pwede maapektuhan ang plano ng Qianglong Group. Kung todo na ito, alam mo ba kung ano mangyayari sa'yo, di ba? Anong gusto mong mangyari? Noon pa, binigyan ako ng 2 pagpipilian. Ngayon, bibigyan ng 2 opsyon. Ibalik mo sa akin ang lumang pabrika ni Xianglong at mga shares na kinuha mo. Kung gainin, magbigay ng paliwanag sa nasa itaas. O kaya, direkta tanggihan ang kontratang ito. Harapin ang pinakamalalang resulta. Ikaw na ang pumili. Magkano ang binabayad mo? Gumawa ng pagtatasa ng mga kagamitan sa inyong pabrika. 5 o 6 lang ang halaga nito. Hindi kami magkaibigan. 5 lang ang kaya kong laruin, hindi bababa. Mabahong driver ng taxi. Gusto mo bang mamatay? Gino ang ma. Kung nandito lang, ano ang naging problema? Pero kung ganoon, walang pipirma sa kontratang ito sa iyo.
Mr. Ma, inaamin ko, may mga lusot na magagamit. Hindi kulang sa talino ang giba, kundi dahil may prinsipyo sila. Ang walang prinsipyo ay manalo pansamantala. Pero sa uli, matatalo sila hindi todo. Kung gaano kalaki ang panalo noon, ganun din kalaki ang talo ngayon. Hindi na tayo magkikita pa. Uy, bata nga mo ang tinuturo. Tama ka. Di mo maayos yan. Para saan pa kayo? Sir, May balita, alam ni Ama, nagtatrabaho ako para sa'yo. Ano kung alam niya, Xianglong Group ay kay Zhao? Oo. Hindi ko maatim na yung driver lang ay makakalampas ng ganyan.